natin ang Cagayan ay napaka-susceptible po sa flooding. Ano-ano po bang mga bayan at mga barangay nito ang inyong tinututukan sa ngayon at paano ito pinaghahandaan ng inyong pong opisina? Yes po, given yung forecast po ng DOS Pag-asa na maaaring magdulot nga ito ng 400 millimeters of rain, ang lahat po ng legislative district ng lalawigan ay may highly susceptible to flood. Like sa District 1 po, ang mga barangay ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita and Bugay, ang pinababantayan po natin dyan. Ang sa District 2 naman, ito yung mga bayan ng Claveria, Sanchez Mira and Pamplona, Abulog, Ballesteros, Alacapan, and Apari West ang pinababantayan po natin dyan. Yun yung mga nasa Northwest. Dito naman sa District 3, ang pinaka-susceptible po dito ay ang mga bayan po ng Marile, Tuguegarao, Solana, Amulong, Alcala, and also Bagao. And yung preparation po natin, sir, we have recommended during our pre-disaster risk assessment na i-activate yung area command, of which i-cover nung 8 incident management team the entire province para sa management po nitong event na to. And yung 8 incident management team natin are strategically deployed, taga-4 na municipality kanilang babantayan. So 8 po yung incident management team po ninyo. Ito po ba sasapat, sir, sa lawak po na magiging epekto nitong bagyo kung sakasakali, sir? Sapat po ba ang manpower at resources at kayo po ba ay nangangailangan ng tulong na sa ating national government kung sakasakali po nito, sir? Yes, yung ating incident management team, that for the incident management, but the responding units po nito, we have the Philippine Army, we have the PNP, we have the PFP, the Philippine Coast Guard, and so as the 10 MPLE of the Marines. At the same time, yung mga rescue units po ng mga municipalities natin are responding units as well ng ating incident management team. At the same time, we've also activated our Purok disaster brigades and community emergency responders po in every barangay. Sir, maaga pa lang po, nag-aabiso na nga po yung Pag-asa, nananalasa pa lang itong bagyong Tino, nakikita na ng Pag-asa na mayroong malaking bagyo o malakas na bagyo. No po? Nagkaroon po ba kayo ng pagbabago when it comes to strategy po at sa inyong preparasyon, pati sa response na gagawin po ninyo, sir? Yes, sir. It is only the first time i-activate natin yung area command, of which may 8 incident management team tayong inactivate to be deployed strategically in the entire province po. Ano? And ang deployment plan po natin, instead na yung ating mga uniform personnel are andun sa ating incident command post, may pre-deployment na sila sa kanilang mga assigned municipalities po. Sir, paano niyo po sinusuyod yung mga barangay bilang paghahanda po, sir, na sila po talaga ay kailangan lumikas na sa ganitong araw? Parang ganun po, sir. Paano po ba yan, sir? Yes, sir. Lalabas lang ng abiso mula sa Office of Civil Defense na kami po ay nasa red alert status na. Ang aming mga alkalde ay maaari nang mag-conduct ng forced evacuation under the Child Emergency Response Protocol po. At nabanggit ko mo kanina, ang bawat barangay po, meron po tayong mga Purok disaster brigades at mga community responders kung saan sila po yung nagko-convince ng kanilang mga kapitbahay sa kanilang mga community na pumunta na sa mga ligtas na lugar po kung saan multipurpose halls sa mga barangay ang pupuntahan at yung mga municipal gymnasiums naman ang ginagamit natin ng mga evacuation centers po. Ito po ba mga evacuation center nito, sir? Ngayon pa lang po, talagang handa na po ito, sir? Yes, we already communicated with the local DRRM officers to assess the assigned evacuation center if it will withstand
yung 200 kilometer per hour strength ng wind. Sir, sa lakas po na halimbawa, malakas po talaga yung bagyo. Bukod doon sa tubig ulang dadalhin po nito. Yung linya ng komunikasyon, sir, papaano ito nyo susolusyonan, sir? Halimbawa, itong mga cell site ay talagang hindi nauubra. Yung inyo bang radio communication, sir, ay talagang nauubra dyan sa panahon na yan, sir? Yes, bukod po dun sa telecommunications natin from telco companies, we have established two repeater radio network po covering the entire province. Okay po. Sir, huling pananalita na lang po para sa ating po mga kababayan dyan sa Cagayan. Unang-una, ang panalangin po ang panawagan natin at inyo po namang ginagawang hakbang, sir. Yes po, sa mga kababayan po natin dito sa Cagayan, lalong-lalo na dito sa probinsya, kapag kayo po ay puntahan ng inyong mga barangay officials, kayo po sumama, dadalhin po kayo sa mas ligtas na lugar. Tayo po ay nasa red alert status na itinaas ng ating Office of Civil Defense at nananawagan po tayo sa lahat ng mga alkalde ng ating lalawigan na mag-impose na at magtatupad ng forced evacuation under the Charlie Emergency Response Protocol po ng ating authorities. Maraming salamat po, Ginoong Roeli Rapsing, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.